Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal kong mga kababayan, syempre hindi po natin pwedeng kalimutan na pasalamatan po ang ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po ang ating mga supporters sa abroad na lagi pong sumusuporta at talagang sumusubaybay po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, syempre, una sa lahat, pinasasalamatan ko rin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ang ating House Speaker Martin Romualdez at maging ang ating minamahal at ginagalang na First Lady Liza Araneta Marcos. No? At syempre, nga pala, pinasasalamatan ko rin yung ibang mga congressman na nakakausap natin sa likod po ng ating programa. Ay may mga congressman po na nagpapaabot ng kanilang pasasalamat sapagkat sila po ay ating pinaglalaban, sapagkat sila po ay ating talagang alam niyo naman, dito sa ating programa ay basta ang isang politiko ay tama, basta ang isang politiko ay nakikipaglaban para sa ating bayan, para sa mga Pilipino, ang yung lingkod ay kakampi nila. Pero, tulad nga ng sinasabi ko, kahit presidente ka pa, kahit gobernador ka pa, o anumang ranggo mo sa buhay, kapag ikaw ay mang-aapi sa mga maralita, ay talagang babatikusin, titirahin at talagang bibiradahin kita dito sa ating programa. So, gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, dumako po tayo sa napakahalagang usapin. So, kagabi po, habang ako po ay nagmumuni-muni, bigla pong may nag-chat sa akin. At nakakalungkot isipin kasi yung ating mga kalaban, lalong-lalo na yung mga membro ni Kibuloy, talagang masigasig na naglilibot, lalong-lalo na sa buong Kamindanawan, no? Naglilibot na kung saan ay tila namamahagi kuno ng kung ano-ano, kapalit ng mga kumbaga sa kanilang pamamahagi ay ini-endorso nila yung kanilang puon o yung kanilang Panginoon na isang manyakis, isang rapist, isang mapagpanggap na Diyos-Diyosan na kung maaari ay iboto. Alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, para sa akin alam ko naman kung saan gagamitin ni Kibuloy yung kung sakali na siya ay maging isang senador. Alam ko kung saan niya gagamitin yung kapangyarihan niya. Hindi naman po talaga para sa ating bansa. Kasi kung talagang, tingnan nyo kasi kung talagang ang kanyang puso, excuse me po, pasensya na at medyo inuubo po yung lingkod. Kung talagang ang kanyang puso ay para sa mga Pilipino, naging na po siya naging spiritual advisor na po siya ni Rodrigo Roa Duterte na isang diablo. Kung talagang siya ay may malasakit sa mga Pilipino, sa mga dukha, lalong-lalo na doon sa mga biktima ng EJK, di sana noon pa siya nagpakitang gilas. Noon pa siya namamahagi ng kung ano-ano. No? Noon pa. Pero hindi niya ginawa yun Sa halip, kung maalala ninyo, nung pumatay po si Rodrigo Roa Duterte ng mahigit sa 30,000 mga Pilipino, na halos yung 99% dito ay puro mga biktima lamang, imbis na sawayin niya, pangaralan niya na naaayon sa salita ng Diyos itong kanyang demonyo at diablong best friend, ginamit niya ang Biblia
para ihalin tulad si Rodrigo Roa Duterte kay Haring David. Na kung titignan ninyo mga minamahal ko mga kababayan ay napakalayo. Napakalayo. So, noong mga panahon na yon, bilang siya ay spiritual advisor, masasabi mong higit pa siya sa senador. Higit pa siya sa congressman. Higit pa siya sa gobernador. Dahil naniniwala ako na kung ano ang kanyang i-advise, yun ang susundin ni Rodrigo Roa Duterte na matalik niyang kaibigan. Pero hindi niya ginawa yun mga kababayan. Sa halip, nagpakasasa siya sa kapangyarihan ng kanyang matalik na kaibigan. Ginamit niya yung kapangyarihan ng kanyang kaibigan para manakot, mamolestya ng mga kababaihan na gusto niya. Sa katunayan pa nga nito, lumabas pa nga dun sa Senado sa pag-iimbestiga na hindi lamang pala si Kibuloy ang nagpakasasa sa kanyang mga membro. Kaya pala tameme, kaya pala tahimik, kaya pala todo depensa itong si Rodrigo Roa Duterte dahil maging siya o maging itong si Rodrigo Roa Duterte ay nakinabang at isa din sa nanggahasa sa napakaraming mga membro ni Kibuloy na kung saan nagpapakilalang anak ng Diyos makapangyarihan na nagmamay-ari ng ating mga buhay, ng ating mga kaluluwa at ng buong mundo. Sa katunayan, ipinagmalaki pa nga niya ang kanyang sarili sa iglesia ni Manalo na isa ring dyablo. Na kung maaalala ninyo, hinahamon itong si Kibuloy ng iglesia ni Manalo ng debate. Anong sabi niya? Bakit pa ako kailangan makipagdebate? Samantalang ako ang nagmamay-ari ng buong mundo. Ako na ngayon ang nagmamay-ari ng buong mundo. Yan ang sabi ni Kibuloy. Na pinalakpakan naman ng kanyang mga membro. Na hindi ko mawari kung bakit pumapalakpak sila samantalang klarong-klaro naman na may tama sa utak yung kanilang leader. O baka naman may tama talaga din sa utak yung mga membro nito. Kaya sila nagpapalakpakan. So, mabalik tayo. Ako para sa akin lang kaya nagsisikap yung mga membro ni Kibuloy, lalong-lalo na yung kanyang mga leader, na magkaroon siya ng kapangyarihan dahil ayon sa akin natanggap na impormasyon. Simula po na nakulong itong si Kibuloy, humihina na po yung kanilang kitaan. Humihina na po dahil sa 100% ng kanyang mga membro halos 60% na po ang nawawala. Unti-unti nang nag-aalisan yung kanyang mga membro sapagkat namumulat na sila unti-unti sa katotohanan na yung kanilang amo, yung kanilang pastor na nagpapakilalang Son of God ay malinaw na napapatunayan na isa palang dyablo. Kaya ang huling baraha ngayon nitong ni Kibuloy ay yung kanyang mga salapi na kinita niya nung mga panahong hindi pa siya nabubuking. Excuse me po. So, para sa akin, ang tansya ko dito, ang pananaw ko dito, talagang uubusin niya, gagamitin niya ang kanyang huling baraha para matiyak lamang na manalo siya. Ngayon, sa mga kababayan natin, alam ko naman na ang karamihan sa inyo ay kapag tuwing eleksyon masaya. Dahil alam ninyo na tuwing eleksyon magkakapera talaga kayo. Pero sa kabila ng hindi mapigilang
sistemang ito, sana naman ay isaalang-alang niyo din na kapag kayo ay tumanggap ng pera mula sa taong ito, kay Kibuloy, at pag siya ay binoto nyo, parang sinabi nyo na rin, okay lang na magkaroon ng rapist, abusado, mapagpanggap na tao, na Diyos, basta may pera. Sana, kung hindi man mapigilan ng ating mga kababayan na tumanggap ng pera, sana, kahit papaano naman ay magkaroon kayo ng konsyensya. Alalahanin ninyo kapag binoto ninyo si Kibuloy, parang sinabi nyo na rin doon sa kanyang mga naging biktima na pasensya na kayo. Walang personalan, pera-pera lang. Ngayon, kung ilalagay natin yung sitwasyon ng inyong mga anak sa sitwasyon ng mga nabiktima ni Kibuloy, ano kaya ang inyong mararamdaman? Ano kaya ang inyong maiisip? Kaya ko sinasabi to, mga minamahal ko mga kababayan, dahil alam ko naman na kaya gustong-gusto ni Kibuloy na magkaroon ng kapangyarihan sa kabila ng kanyang mga ginawang kasalanan, dahil alam niya na kapag dito sa Pilipinas ikaw ay may mga kasalanan, kapag ikaw ay may kapangyarihan, merong 80% na magawan mo ito ng solusyon. Dahil may kapangyarihan ka na pwede mong gamitin para mamanipula yung mga kasalanan na kinakaharap mo, kagaya na lamang ni Jingo Estrada. Yung plunder ni Jingo Estrada na-dismiss. Samantalang malinaw naman na talagang nagnakaw siya ng katakot-takot na pera. Pero dahil siya ay senador, may impluwensya, may kapangyarihan, yung mga kaso niya ay bumababa, napapiyansahan. Imbis na may kaso siyang hindi pwedeng piyansahan, napapiyansahan. Kasi naiimpluwensyahan ng kanyang kapangyarihan. Naisip ni Kibuloy na teka, hanggat may pera ako, hanggat may bilyones ako, gagamitin ko ito. Dahil ito na lang yung huli kong baraha para makaligtas ako sa hukuman. Ngayon, kung hindi nyo kayang pigilan ang inyong mga sarili na tanggapin ng pera na inaalok o pinamumudmud ngayon ng mga membro ni Kibuloy, sana naman magkaroon kayo ng delikadesa, magkaroon kayo ng konsyensya. Isipin natin yung mga nabiktima niya. Ngayon, kung kukunin nyo yung pera ni Kibuloy, kunin nyo. Baka isa kayo sa nabiktima ng mga membro ni Kibuloy, so nararapat lang na siguro bawiin nyo. Alam naman natin na naglipa na sa buong Pilipinas yung mga membro ni Kibuloy na nagpapanggap ng mga disabled. Nabanggit naman yun sa Senado, di ba? Para lamang mabigyan ng limos. So ganun pa man, kaya ko sinasabi ito dahil habang papalapit ang eleksyon, yung mga membro ni Kibuloy ay naglipa na nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa para lamang mamudmud, para lamang pabanguhin si Kibuloy. Pero hanggat tayo po ay nandito, tayo po ay magsasalita ng katotohanan, nang sa ganon ay hindi maligaw ang ating mga kababayan, nang sa ganon ay hindi tayo makapagpaupo ng mga taong walang kwenta o salot sa ating lipunan. Kaya po tayo nandito para po gabayan ang ating mga kababayan, para malaman nila kung sino yung mga taong mayroong karapatan
at karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Kaya habang tayo po'y nandito, tayo po'y magmamasid, atin pong isisigaw ang katotohanan para po sa ating mga kababayan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.